So, good morning. Pakisabi po sa katabi, good morning. Hallelujah. So, napakasarap po talagang may mga powerful na lyrics po talagang kikilusing ka ng Panginoon. Yung lyrics na you took my place, di ba? You took my place. You took the place, you took the full, and you took the nails. Know that me I live forevermore. Ang sarap namnamin yung mga ganong lyrics. Tunay nga po, yan po ang ginawa ng ating Panginoong Sus para tayo mabuhay. Amen? Dahil kung wala ang gawa ni Kristo para sa ating lahat, nasaan po kaya tayo ngayon? So yung tema po natin mga kapatid, ito po ipinamagatang kong in the world, but not of the world. Sa Tagalog, nasa sanlibutan, pero hindi taga sanlibutan. Tinanong muna yung katabi mo, yan ba ay taga sanlibutan? Okay? Sinong nakakita ng mga paligid? Sinong nakakita ng puno? Tayo po, tama? Sino pong nakakita sa akin ngayon? Kayo, nakikita nyo po ako. Tama, lahat ng bagay, nandito po yan sa mundo. Pero ang sabi ni Lord sa atin, kahit nasa mundo tayo, pero hindi tayo taga sanglibutan. Okay? So, ito po ang ating pag-aaralan. Basahin ko lang po muli mga kapatid. Ang sabi dito sa John chapter 17, verse 14 to 16, I have given them thy word, sabi ni Lord, and the world hath hated them, because they are not of the world. Sino pong sinasabihan? Ikaw po yun, tayo po. Okay? Sa time na ito, si Lord ay nagpipray sa ating Ama. Okay? Ang ipinapanalangin niya, yung kanyang mga disciples, kasi po malapit na pong haharapin ng ating Panginoong Sus yung crucifixion po niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman ang ating Ama, ay ang ating Panginoong Sus, kinilos siya para manalangin on behalf po sa kanyang mga tagasunod. At maging ngayon, we believe na si Lord na nalangin pa rin. Amen? Nanalangin para po sa atin. Ang sabi po rito, I have given them thy word, and the world hath hated them because they are not of the world. Although nasa mundo sila, yung mga tagasunod ni Kristo, pero hindi sila taga-sanlibutan. Magkaiba po yun. Kasi pag sinabing hindi taga-sanlibutan, ibig sabihin, hindi ito yung permanente nilang tahanan. Tama po? Nagpi-feedback. Okay. I have given them the word, and the world hath hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world. Ang sabi ni Lord, hindi ko ipinapanalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Minsan, nakaka-relate tayo sa ganitong, minsan kasi kapag meron tayong mga problema, parang gusto nating mawala sa sanlibutan. Tama? Yung tipong sobrang bigat na. Kunin mo na ako, Lord. Yung sobrang yung parang sabi mong pasan mo ang daigdig. Sa sobrang bigat ng problema. Pero si Lord, kaiba yung prayer niya. Kahit si Lord, ultimo si Lord na malapit na niyang harapin yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, yung physical na katawan, malapit nang harapin ni Lord, pero ang prayer niya, ang sabi niya, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Kasi alam din ni Lord na matindi ang mararanasan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Tama? Hindi po sorpresa sa ating Panginoon na ikaw ay haharap sa mga matinding pagsubok. Kasi even siya, hinarap niya maging ang kamatayan sa krus. Pero tingnan po natin yung prayer ni Lord, kasi minsan may mga prayer tayong mali. Tama? Akala natin nagpipray tayo, pero ang prayer natin mali. Kaya sa Bible, ang sabi ni Lord, dinirinig ko ang panalangin na ayon sa aking kalooban. Kaya hindi lahat ng panalangin dinirinig ng Diyos. Merong tamang prayer. Although nagpipray ka, pero hindi tamang prayer. Kahit si Lord, sabi niya, I pray not that thou shouldest take them out. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Ang sabi ni Lord, but that thou shouldest keep them from the evil. Hindi ko dinadalangin, Ama, na alisin mo sila sa sanlibutan kahit nariyan yung mga pagsubok ka. Kaya nga po, sa Christianity, hindi po natin pwedeng gawin o gayahin ang ginawa ni Judas. Nakinitil niya ang kanyang buhay, hindi po yan doctrine ni Lord. Hindi po yan tinuturo ng ating Panginoon at lalong hindi yan tinuturo ng simbahan. Na para makaiskapo ka sa kahirapan, sa matinding problema, na dumadagan sa iyo, kailangan mong kitilin ang buhay mo, hindi po yan yung solusyon. Na kahit si Lord, sabi niya, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Kung sa isipan ng tao, hindi solusyon ang pagpapakamatay. Amen? Nakita nyo, may mga nag-aaral sa sobrang depressed na nila. Di na nila alam, lalo na kapag mayroong expectation ng kanilang magulang. Di ba?
Kapag hindi nila kayang dalhin yung ganoong pressure sa buhay nila, ang ginagawa nila, nagpapakamatay. Hindi po yun ang solusyon. Sa mga nag-aaral, amen, palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila buhat sa masama. Yun po ang panalangin ng ating Panginoon. Then verse 16, they are not of the world, even as I am not of the world. Hindi sila taga-sanlibutan na tulad ko din naman na hindi taga-sanlibutan. Dati hindi natin naintindihan na hindi pala talaga tayo taga-lupa. Tama po? Amen. Ang alam lang natin, nandito lang tayo sa mundo, nagtatrabaho, naghahanap buhay, nangangarap. Dito lang. Di ba may aral si Bishop yung far-sighted at near-sighted? Di ba yung near-sighted, nakafocus lang siya dito sa lupa? Hindi siya makaalpas. Wala siyang ibang paningin maliban dito sa mundo, pero nung dumating si Lord sa buhay natin, nagbago ang lahat. Tama po? Yes. Amen? Hindi na tayo nakafocus sa mundo. Alam natin na nandito pa tayo sa mundo, pero ang puso't isipan natin, isang araw, Lord, matatapos ang lahat ng ito. Kaya ibig si Apostle Paul merong sinabi, ang lahat ng ating nakikita, lahat yan ay may katapusan. Temporary lamang. Yung mga bagay sa mundong ito, even yung mga naranasan natin, sino dito yung mga walang problema, walang nararanasan sa buhay? Lahat tayo may nararanasan. Tama? Amen? Maging si Nay Purita, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Nanay Purita. Siguro, kung iisipin natin, ilang linggo siyang hindi umattend. Tama? Dumalo, siguro marahil meron siyang nararanasan. Sobra daw, sabi niya. Di ba? Nay, anumang problema at kabigatan nararanasan natin, lahat yan ay temporary. Tingnan mo ngayon, nagtagumpay ka. At ngayon, nakasama ka namin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! So you are in the world, but not of the world. Nung una kung iisipin natin, parang hindi natin maarok kasi nasa sanlibutan ka, pero hindi ka taga sanlibutan. Paano mo ngayon bibigyan ng ano yan, kaunawaan? Para pong, alimbawa, ako ipinanganak ako sa Bisaya, tama? Tapos dumating ako sa Ilocos. Parang ang dating, nasa Ilocos ka, pero hindi ka taga Ilocos. Tama? Kasi ang birthplace ko, Samar. Parang si Bishop din, di ba? Si Bishop, pinanganak po siya, I think po, Negros. Nasa Ilocos si Bishop, pero hindi siya taga Ilocos. Kasi ang birthplace niya, Negros. Siguro yung iba din sa atin, tama? Marami sa atin, hindi taga Ilocos. Pero nasa Ilocos, ganun din po tayo mga kapatid. Nasa lupa ka, pero hindi ka taga lupa. Kailangan itatak natin sa isipan yon. Kasi bakit po? Sa isipan natin nagsisimula ang lahat. Kung anong nasa isip mo, maapektuhan niya yung takbo ng buhay mo. Gaya po nung aral nung nakaraan, di ba? Amen? Kung anong goal mo sa buhay, apektado yung present na pamumuhay mo. Kung ano ang goal mo sa buhay, ngayon pa lang sa present life mo, kasi nagtatrabaho ka na, gumagawa ka na kasi meron kang goal sa hinaharap. Kaya apektado yung future mo kung sa present pa lang, iba nang ginagawa mo. Amen? Okay. So dito, makita natin sa chapter po na ito, yung context, si Lord na nanalangin. Okay? Si Lord nga, nagpe-pray, ikaw kaya? Di ba? Si Lord na yun, nananalangin, how much more tayo? Kaya makita natin yung importansya din ng pananalangin. So yung context, Jesus' prayer for His disciples, John 7, chapter 17, 14, no, pababa, makita natin si Lord na nanalangin. So ano yung impact nito sa buhay natin bilang isang mananampalataya? So as Christians, we are called to live in the world, but not be of the world. Tinawag tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin, alam niyo po, tinawag tayo galing sa mundo. Tama? Sino dito ang mga hindi ipinanganak sa earth? Sa Facebook may nauuso, ayoko na sa earth. Saan nila gustong pumunta? Sa Mars. Lalo na yun si Elon Musk na gumagawa ng bayan sa Mars, di ba? Ayoko na sa earth, gusto ko na, ganito. So lahat tayo ipinanganak sa mundo. Tinawag tayo galing sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Para pong yung Israel, sila po tinawag mula sa Ehipto. Nilabas po sila kasi hindi nila pwedeng manatili sa lugar ng Ehipto. Yung Egypt po, sumisimbolo po ito sa mundo ng kasalanan. Okay?
Yung Egypt sumisimbolo sa mundo ng kasalanan, kaya naman, sinugo ng ating Panginoong Diyos si Moises para palabasin yung bansang Israel. Kasi hindi sila taga doon eh. Yung identity nila, yung pagkatao nila, hindi sila taga doon. Hindi sila nakadesign para manatili doon. Tayo din naman. Inilabas tayo mula sa mundo ng kasalanan kasi hindi yun ang identity mo. Amen? Hindi yun ang pagkatao mo, kaya kailangan mong ilabas. Although nasa mundo ka, pero hindi ka taga-mundo, mga kapatid. Kaya yung Israel, nilabas doon sa bayan ng Ehipto kasi hindi sila taga-Egypt. So as Christians, we are called to live in the world, but not be of this world. Nasa mundo ka, pero hindi ka taga-sanlibutan. Alam niyo po, may malaki itong impact sa buhay natin. Kasi nung wala pa tayo sa Panginoon, ano bang ginagawa natin? Di ba? Amen? Nung wala pa si Lord sa life natin, kaisa tayo ng lahat ng yan eh. Kung anong ginagawa nila, yun ang hindi naman natin alam na meron palang bagong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Katulad dun sa Isaiah chapter 43, I will do a new thing. Hindi naman natin alam na gagawa pala ang Panginoon ng bagong bagay sa atin. Ang alam lang natin dati, lumang buhay. Yun lang ang alam natin. Hindi pa nga rin alam na luma pala yun eh. Di po ba? Amen? So as Christians, we are called to live in the world but not be of the world. Then sa Philippians chapter 3 verse 20, diniin din po ito ng apostol ng ating Panginoon. Ang sabi po niya sa Philippians chapter 3 verse 20, our citizenship, sabi dito, ang ating pagkamamayan, ang hirap banggitin sa English, ang ating pagkamamayan ay sa langit. Our citizenship sa heaven. Hindi tayo sa lupa, although siguro alam na po natin ito mga kapatid, pero kailangan lang po natin idin kasi makita po natin dito kasi meron pong kaibahan kapag ikaw ay alam mong tagalangit ka. Makita po natin mamaya, mga kapatid. So, our citizenship is in heaven. Philippians chapter 3 verse 20, then Hebrews chapter 11 verse 13 to 14. Then sa 1 Peter chapter 2 verse 11, we are strangers and exiles in the world. Tayo po ay mga estranghero at manglalakbay lamang dito sa lupa. Isang araw lahat tayo lilisan sa mundong ito. Tama po? Amen? Although dito sa mundo merong kahirapan, pero lahat ng yan may katapusan. At sa langit, alam natin, doon ang lugar, napakagandang lugar. Wala nang problema. Nay, wala nang problema, wala nang kabigatan. So we're strangers and exiles in the world. Then, 2 Corinthians chapter 4, verse 13 to 18, we are to live with an eternal perspective. Ito na po mga kapatid. Kung yung kaisipan natin ay hindi tayo taga-mundo, dapat sa puso't isip, kapag meron tayong kaalaman, meron tayong knowledge na hindi tayo taga-mundo, sa isipan at puso natin, nasa isip natin yung eternal na bagay. Pangwalang hanggang bagay, according to Colossians chapter 3, verse 1 to 4, that we need to set our affection to the things above. Amen? Hallelujah. Now, makita natin mga kapatid, na merong sinabi si Lord sa atin, na kayo'y nasa mundo, pero hindi kayo taga-sanlibutan. Nasa sanlibutan kayo, pero hindi kayo taga-sanlibutan. Now, how can we know that we are not of the world? Ito na po. Kasi madaling sabihin, hindi ako taga-mundo. Siguro pagkausap mo yung unbeliever, ano ka, alien? Di ba? Pero yung alien kasi, yung kaisipan kasi ng tao, yung pangit yung muka. Pero yung sa Bible, yung alien, ginagamit din po yan. Kasi hindi ka talaga taga dito. Meron kang lugar na pinanggalingan. Kaya lang kasi sa mundo ngayon, kapag alien, yung pangit yung muka, yung malaki yung mata, mahaba yung muso. Yun yung definition ng alien. Pero yung alien, di ba kapag, Bishop, di ba kapag pumunta ka sa ibang bansa, alien ka doon. Ibig sabihin, hindi yung tahanan mo, hindi yung lugar mo. Kaya lang kasi ngayon, sa mga palabas, pinauso yung alien, yung pangit yung mukha, yung kalbo. Di ba? May ganon. So, mga kapatid, now how can we know that we are not of the world? Alam ko, meron tayong napapansin sa sarili natin. Sa ating paglalakbay, mga kapatid, sa mga aral na napapakinggan natin, minsan, na-evaluate natin yung sarili natin na ano na ba yung ginagawa ko ngayon. Minsan naiisip natin, napakalayo na pala ng ginagawa ko noon sa ngayon. Now, how can we know that we are not of the world? Number 1, kung paano sinabi ni Apostle Paul sa Book of Romans chapter 12 verse 2, malalaman ng isang tao na siya hindi na taga-sanlibutan kung hindi na siya nakikisang-ayon sa takbo ng sanlibutan.
Ulitin ko po. How can we know that we are not of the world although nandito ka sa mundo? Hello, amen? Literally, nandito ka pa, kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Nandito pa yan, tama? Kalabitin mo. Hindi yan kaluluwa. Di ba? Tao yan na nandito. Pero ang question dito, how can we know that we are not of the world? Number one, we are not conformed to the world system. Kaya although nandito tayo sa mundo, according sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, hindi ka na nakikisang-ayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya nga, kahit nga po makagawa tayo yung mga gawain ng makamundo, hindi ka masaya eh. Hello? Sino dito natutuwang habang nagtutong-its? Di ba? Sino dito habang siguro yung nanalo lang, tama si Sister Janet. Pero alam nyo po, kapag alam mong hindi ka taga-sanlibutan, kasi usually, sa natural natin bilang tao, masaya ka doon sa mga bagay na yon. Pero yung espiritu na sumasayo, hindi yan natutuwa. Kasi according to Corinthians chapter 2, ang tinanggap natin yung espiritu na galing sa Diyos. Amen? Kaya yung hindi natutuwa sa loob natin, kaya nga po sabi doon sa Corinthians chapter 13, ang pag-ibig hindi nagagalak sa kalikuan. Kaya kapag merong espiritu ng Diyos ang isang tao, kapag nandoon ka sa karumihan, hindi ka natutuwa. Kaya nga doon sa Psalms chapter 1, di ba? Hindi nakikiupo sa upuan ng mga manlilibak. Wala ka doon. Hindi ka makakatagal. Na-experience niyo po yung ganong bagay? Na minsan, ako po doon sa Samar po kasi kapag festa, uso yung sayawan. Sayaw sa lahat. Ako noon, mga kapatid, siyempre, tinanggap natin yung espiritu ng Panginoon. Minsan kasi, yung tao kapag nabuboring, di ba, may ganong boring, kaya gusto mong pumunta doon, sinubukan mo. Pero nang nandoon ka na, hindi ka naman nag-i-enjoy. Opo, based on my experience, mga kapatid. Alam kong marami din sa atin naranasan yung ganon. Nandoon ka sa isang lugar na worldly yung mga kinakanta, worldly yung sinasayaw, nandoon ka, nakikita mo silang masaya, pero ikaw, deep in your heart, hindi ka natutuwa. Sige po, sino dito ang masaya pang nakikita na nandoon ka sa kasiyahan? Ako, naniniwala ako, kapag totoo mong tinanggap si Kristo, hindi ka matutuwa. Tingnan niyo ang buhay ni Lot, mga kapatid. Si Lot, di ba sa paglalakbay nila ni Abraham, ang sabi ni Abraham, mamili ka na kung saan mo gusto, doon ka. Kung yung lugar na hindi mo pinili, doon ako. Pero ang pinili ni Lot, napakagandang lugar. Pero nandoon na siya, matindi pala yung kahalayan, kaya ang ginagawa niya, nagpipray siya. Dinadagukan yung dibdib niya. Naabag siya sa mga tao. Kasi sobrang kahalayan. Tingnan nyo, ano yung connection nito sa time natin. Nandoon ka sa lugar ng kasalanan. Hindi ka matutuwa. Kaya nga mayroong word na, isisit apart ka ni Lord. Doon mangyayari yon, ihihiwalay ka ng Diyos. Kasi yung espiritu na dumating sa'yo, ibinigay sa'yo, hindi yan natutuwa sa kalikuan. Kaya paano ka makakatagal? Amen! Amen po ba? Hindi tayo makakatagal. Kaya si Lot sa time na yon, naguguluhan yung espiritu niya. Hindi mapakali. Kaya nga, sabi doon, umabot sa trono ng Diyos, sa pandinig ng Diyos, yung panalangin ng mga matuwid. Kaya dumating yung judgment sa lugar na yon. Amen. How can we know that we are not of the world? We are not conforming to the pattern or system of the world, of this world. Even though nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo nakikisang-ayon. Paano po ba masabing nakisang-ayon? Kasi sa Tagalog na translation, nakikisang-ayon. Paano mo masabing nakikisang-ayon? Halimbawa po, si Pastora Irene naglaba, di ba? Naglalaba siya. Tapos lumapit ako, uy, si MJ na lang, uy, Pastora, naglaba ka pala. O sige, nilapitan niya. Tapos naglaba na rin siya. Anong nun? Nakikisang-ayon. Nakikiisa sa gawain. Sa madaling salita, yung word na nakikisang-ayon, ginawa mo yung ginagawa ng kapwa mo. Yun yung conforming to the system of the world. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi ka na tagalupa. Pakisabi, hindi na ako tagalupa. Tagalangit na ako.
Kaya makita nyo, yung ginagawa natin ngayon, nagre-reflect yung buhay na galing sa langit. Tama po? Hindi mo na ginagawa yung ginagawa nila. Iba na ang ginagawa mo ngayon. Ano nang ginagawa mo ngayon? Nagpupuri sa Panginoon. Amen? Ginagawa ang kalooban ng Diyos. Naalala ko po, hindi pa po kami mag-asawa ni Sister MJ, doon po sa Tablak, yan si Auntie Lydia. Alam ko, kilala po niya yung mga kapatid niya, talagang, tunggero. Tama po, no? Bago po kami makarating doon sa tahanan ni Labyanan, meron pa pong dadaanan na isang bahay. At yung bahay po nila Sister MJ, iskinita po, masikip. Bago pa makarating doon sa bahay na yon, meron mo ng isang bahay na dadaanan. At yung bahay na yon, yung dadaanan na bahay na yon, halos gabi-gabi nagiinuman. Bago-bago pa lang po ako that time, pumupunta sa kanila, syempre, alam naman natin, hindi talaga mawala yung yayaan. Di ba? Alukan ka, kasi sa daan Pero by the grace of God, mga kapatid, hindi ako nakatikim doon sa alok nilang alak. Tinatanggihan kahit mga tsuhin po yun. Pero sa biyaya po ng Panginoon, siyempre nanandigan tayo na hindi tayo pwedeng makikompromiso sa kanila. Kaya may aral si Bishop, yung pakikisama, kailangan natin mag-ingat. Kasi yung word na pakikisama, baka makompromise yung katayuan mo sa Panginoon. Paano yung magandang testimonya mo kung pinatulan mo yung alok nila? Tama po? Ano yung magiging magandang testimonya mo kung ikaw naakit doon sa alok nila? Isang shot lang. Isang shot lang. Ano ba yan? Yung magiging manugang namin, walang pakikisama, walang respeto. Pasensya na po, hindi na po ako umiinom. Ganun lang pong sinasabi ko, pasensya na po, hindi na po ako umiinom Hanggang araw-araw po yun, hanggang sila nang nagsawa. Hindi na po nila ako inaalok. At ngayon, nalaman na rin nila na nagtuturo pala ako, kaya nagbibigay na lang sila ng respeto. Pero nung una talaga, si Chong, yung asawa ni, yung taga Family House, hindi. Kwentuhan na tayo. Asawa ni... Praise the Lord. Woo! My God. Sabi niya, ano ba yan? Di man lang marunong makisama. Naririnig akong ganon. Pero mga kapatid, dati ganon yung buhay natin Tama? Amen? Wala na tayo, malayo na tayo sa ganon. Kaya hindi na tayo pwedeng makikompromise. Naalala ko po, meron pong kapatid ng isang pastor sa Cainta Bishop. Kasi doon sa inuupahan po namin na bahay doon sa PFCI, talagang mga lasinggero, hindi naman nawawala, kahit saan may pupunta lasinggero. Ang sabi ba naman sa akin, syempre, bata-bata pa ako noon, pero yung talagang paninindigan ko na huwag patulan yung mga ganong alok. Ang sabi ba naman sa akin, yung kapatid ng isang pastor, ang sabi ba naman sa akin, hindi kailangan mo ring makisama. Baka mamaya, magalit sa'yo yun. Di ba? Ang sabi sa akin, kailangan mo rin makisama, baka mamaya magalit sa'yo yun. Alam niyo po, kung na-drive ka lang dahil sa takot, wag na lang. Amen? Kailangan nating tumayo at wag tayong makikompromiso sa mga ganong gawain. Amen? Palakpakan po natin. Glory to God po, mga kapatid. So how can we know that we are not of the world? We are not conformed to the world system. Hindi na tayo nakikisang-ayon sa gawa ng sanglibutan. Kaya na tayo kakaiba na tayo sa lahat Kasi nagbago na si di ba mga ganon? So ito po yung isang patunay na hindi ka na taga-sanlibutan. Pero kapag taga-mundo ka pa rin, kung anong ginagawa ng mundo, ginagawa mo pa rin. Amen? Nandoon ka pa rin sa mga worldly song. Dati mga po, doon po sa simbahay po natin kahapon, dati yung laman ng cellphone ko, siyempre sa cellphone, pwede ka mag-download ng mga kanta tama? Mga song. Dati ang puro laman yan, uso pong panahon na yon yung second serenade, ano ba yun? May mga kantong mga banda, second hand serenade. Oo, mga ganon. Mga kanta na yung mga emo-emo. Tapos meron pa yung flip-top. Naabutan ko kasi yung flip-top. Yung flip-top kasi, nagmumurahan sila. Tuwang-tuwa pa ako. Siyempre, mayayabang yung mga umano doon. Sabi ko, wow, parang gigil na gigil ka rin, nadadala ka rin sa emosyon na bumurahin yung isang tao. Tapos yung parabang sisirain niya yung pagkatao niya, yung po kasi yung kalakaran sa flip-top. Pero nung nakilala ko na ang Panginoon, yung mga kanta ko sa cellphone, naging 50-50. Kalakalahati na. 50 sa worldly song, 50 sa Christian song.
Ngayon, kapag nauna yung worship song, siyempre, ramdam mo na yung presence of the Lord, napapaawit ka na, tapos maya-maya, naputol na yung kanta, sumunod yung wordly song. Ano ba yun? Imbis na sa ano ka na, nasa atmosphere ka na ng worship, pag narinig mo na yung sumunod na playlist na wordly song, parang naputol naman. Kaya ang nagdesisyon na po ako, inalis ko na lahat yung mga wordly song. Ngayon po, 100% na worship song na. Amen? Tutuwa ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga, sa Christianity, wala talagang 50-50. Totoo po yun sa discipleship, walang 50-50. Ang makita nyo doon, 30, 60, 100. Walang 50-50. Kapag 50-50 na delikado. Lukewarm po yun. Lukewarm Christian. Minsan, godly, minsan worldly. Di ba? Sayaw sa pagsasimbahan, sayaw sa Panginoon. Pag nasa mundo, sayaw din sa mundo din, 50-50 tawag doon. Hello, amen? Totoo yun, mga kapatid. Kala natin, tatawanan lang tayo dito, pero totoo yun. 50-50, kaya sa Christianity, walang 50-50. Dapat 100% ibinibigay mo. Kaya nga sabi ni Paul, sa Romans chapter 12, present your body as a living sacrifice. Kaya hindi yung sayaw sa simbahan, sayaw din sa mundo. Kaya walang ganon. We are not compromising, mga kapatid. Kapag ikaw ay tagalangit na, yung espiritu na tinanggap mo ay galing sa langit, hindi ka nakikikompromiso sa mga gawain sa mundo. Kaya nga yung pagkanta-kanta natin, hindi, alam nyo, hindi talaga tayo natutuwa kahit yung awitin na lumalam. Kaya sabi ni James, di ba? Sa bibig mo nang galing yung pagpupuri sa Panginoon. Tapos sa bibig mo rin lalabas yung mga panglalait. Then, may karugtong pa siya doon, yung tubig bukal, hindi pwedeng lumabas sa tubig bukal ng alat. Tubig alat. Isang bukal lang yung lalabasan yan. Kaya sabi niya, wag mangyari sa inyo. Anong point dito? Wag naman yung bibig mo umaawit sa Panginoon, tapos umaawit din sa mundo. Dapat hindi ganun yung mangyari. Amen. Agree po ba kayo sa akin? Okay. Amen. Malinaw sa ating lahat. We are not conformed to the world system. Din pangalawa, mga kapatid, dito po sa 17:14. Ako'y naniniwala na walang Kristiyanong sumusunod sa Panginoon na walang galit sa Kanya. Kaya hindi lahat kaibigan mo. Sa totoo lang. Magtaka ka na, Tita Vicky, kung lahat kaibigan mo. Sabi dito, how can we know that we are not of the world? Si Lord mismo ang nagsabi sa verse 14. Tinan niyo ang sabi ni Lord, I have given them thy word, and the world hath hated them. Pangalawa, how can we know that we are not of the world? The world hated us. Galit ang mundo sa atin. Pagdating sa pagsunod kay Kristo, paano nagalit? Mag-share ka lang ng Word of God, kapag natatamaan yung ginagawa nila, galit na sa'yo. Pag nasasagi yung ginagawa nila, yung lifestyle nila, yung kasamaan na ginagawa nila, kapag nakakapag-share ka ng righteousness, galit yan sa'yo. Kaya one time, minsan sa evangelism po namin, may mga galit. Minsan nilalapitan kami, sinisigawan kami sa mukha, ang ingay-ingay mo, ginaganon kami. Kasi bakit? Naririndi sila sa katotohanan na napapakinggan nila. Kaya yung mundo, yung espiritu ng mundo galit doon sa mga nangangaral ng katotohanan. Kaya nga pagdating, kapag ikaw ay tumatayo bilang mangangaral ng katotohanan, wag kang mag-expect na lahat kasundo mo. Meron talagang galit. Kaya sabi ni Lord, how can we know that we are not of the world? Pangalawa, the world hated us. Galit ang mundo sa atin regarding sa righteousness. Kaya sabi ni Lord sa Matthew chapter 5, mapalad kayo kung kayo pinag-uusig at pinanglalait dahil sa aking pangalan. Kaya walang persecution, walang paninira, walang panglalait kung hindi ka susunod kay Kristo. Pero dahil sumunod ka kay Kristo, expected na yan na meron talagang maninira sa'yo. Expected na yan na meron talagang magpe-persecute sa'yo. Amen? Kasi yan ang sign na natin malalaman na hindi ka na taga-mundo. Dahil sinusundan din natin taga-langit. Amen? Hindi tayo followers ng mga sikat dito sa mundo. We are followers of Jesus Christ. Tama po? Amen? Hindi tayo taga-sunod ng mga sikat na mga vlogger dito sa mundo. O sino pa man yung mga kilalang influencer dito sa mundo. Followers tayo ni Lord. The Lord of Lords and the King of Kings. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So how can we know that we are not of the world? The world hated us.
Even si Lord, di ba? Sa John chapter 3, dung dumating si Lord dito sa lupa, hindi naman lahat ng taga-Israel tinanggap siya eh. Amen, amen po. Nung si Lord dumating dito sa mundo, hindi lahat ng tao tinanggap siya. Lahat, yung marami sa kanila, nireject siya, especially yung bansang Israel. Nireject ang ating Panginoon. Kinamuhian ang ating Panginoon. Kaya sa atin po mga kapatid, bilang tagasunod ni Kristo, kapag ikaw ay nanindigan sa katotohanan at katwiran at kabanalan ng Panginoon, asahan mo ang mundo galit sa'yo. Kapag nasasagi yung ginagawa nila, galit yan sa'yo. Minsan nga, may mga preacher na, siguro nga, kahit nga sa loob ng iglesia, no, Bishop? Amen? Kahit nga minsan siguro, kapwa mo mananampalataya. Kapag mag-stand ang isang pastor man o even kapwa mo mananampalataya, kapag mag-stand ka sa truth, minsan, galit. Pero sabi nga Thessalonians, yung may mga mangingibig sa katotohanan. Love nila yung truth. Mahal nila yung truth. Kaya kapag marinig ng katotohanan, hindi sila mamumuhi. Iibigin nila kasi truth yun. Amen? Hallelujah. The world hated us. Yan po, pangalawa. Kaya magtaka ka na kung walang galit sa'yo. Kasi baka taga-sanlibutan ka pa rin. Yung compromising, kaya even sa Apostle Paul, nag-warn din that in the last days, yung mga taong ang gusto na lang nilang mapakinggan, yung in favor sa kanilang ginagawa. In the last days, sabi ni Apostle Paul, mag-ingat kayo kasi darating ang panahon na mapanganib. Na ang gusto na lang mapakinggan ng mga tao, yung gusto lang nilang mapakinggan. Ayaw nila yung against sa kanilang ginagawa. Ayaw nila yung against sa kanilang nararamdaman. Amen? Kaya kapag ganun yung tagpo, mga kapatid, walang galit. Kasi yung mga ngaral, inaabot na lang din yung gustong tanggapin nung nakikinig. Alam niyo po sa Iran ngayon, matindi po yung persecution. Maraming bansa po, matindi po mga persecution ngayon mga kapatid. Meron po akong napanood na isang video clip doon sa Iran. Praise God, natuwa po kasi yan po ay isang tanda ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po doon sa video clip ng isang, hindi ko lang po alam kung pastor po yung nagsasalita, 60% of Iranians followers na ni Jesus Christ. At ang sabi niya doon, yan po ay tanda ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, di ba? Sabi nga doon, bago dumating si Lord, mabubuo muna yung bilang ng mga hintel. Kaya lahat ng nangyayari, although merong persecution, yung persecution na yon ay ginagamit ng Diyos para ma-spread yung gospel ni Lord Jesus Christ. Kaya sa Iran po, napakadaming Kristiyano, yung mga underground church. Although meron po akong napanood isang video clip na isang pastora na umiiyak kasi matindi po yung naranasan nila. Kaya isama po natin lagi sa prayer po natin. Yung mga kapatid po natin na matindi po yung mga nararanasan. Kahit sa atin dito, wala namang gaanong Kung tutuusin, maganda po yung natin, kalagayan po natin. Pero may mga bansa po na matindi po yung persecution dahil sa pagsunod nila kay Lord Jesus. Maraming galit, but the same time, marami po ang naligtas kahit although matindi yung persecution. Ganoon pa rin kabuti ang ating Panginoon. He will, all things work together for good. Amen po. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. How can we know that we are not of the world? Pangalawa, the world hated us. Pangatlo, our joy is in the Lord. Amen. Yung kasiyahan natin ay nasa Panginoon. Yun pong sinasabi natin kanina pa. Ngayon lang, dito lang naisulat sa pangatlo. Kapag nandoon ka sa mga worldly na ginagawa mo, hindi ka talaga natutuwa. Nalulungkot ka, may umiiyak sa damdamin mo. Di ba, merong nagpupumiglas sa puso mo. Makiupo ka doon sa upuan, tungits, madyong, o di ba? Hindi ka talaga matutuwa doon, alak, lahat, hindi talaga matutuwa kasi yung kagalakan mo ay nasa Panginoon. Yung kasiyahan natin ay nasa Panginoon, mga kapatid. Amen. Agree po ba kayo sa akin? Pumalakpak po yung mga nakaramdam ng ganun. Alam ko, ako po naniniwala, kasi po yung Bible, bago na isulat yan, yung mga taong sumulat, pinuspos na ng Espiritu Santo.
Bago pa po nasulat yung Bible, itong New Testament, pinuspos na sila ng Espiritu Santo. Kaya ako po'y naniniwala, mga kapatid, na bago mo pa nabasa yung Bible, meron ka nang nararamdaman na inline sa Word of God. Meron ka na na-experience na inline sa Word of God. Yung pakiramdam na hindi ka natutuwa, na sa Bible pala yun. Na hindi ka natutuwa sa kasalanan, sa karumihan, na sa Bible pala yun. Hello, amen? Kaya nung nabasa mo, ay confirmation doon sa nararamdaman mo, sa na-experience mo. Ang sabi ng Bible, ang pag-ibig hindi nagagalak sa kalikuan. Ay Lord, thank you for the love. May love pala ako na galing sa iyo kasi naramdaman ko ito. Hindi na ako natutuwa doon sa inuman, sa lasingan, doon sa anumang karumihan, pagtitipon na hindi ka napupurihan, Panginoon. Amen? Kaya pangatlo, how can we know that we are not of the world? Our joy is in the Lord, not in the world. Amen? Kahit yung mga dati mong best friend, dati mong kaibigan, masayang-masaya doon. Sila na yon. Pero ikaw hindi na yon kasiyahan mo. Iba na ang kasiyahan mo, ang sundin ang katwiran ng Panginoon. Amen? Nandun, malayo na yung mga kaibigan mo. Malayo nga sila kasi pinalayo ka na ng Diyos. Sa tingin mo, malayo na sila sa'yo, pero ikaw pala ang inilayo ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi po masamang magkaroon ng kaibigan. Okay? Hindi po yan tinuturo na huwag tayong makipagkaibigan. Ang tinuturo lang po sa atin, huwag nating gawin yung ginagawa nila. Okay, malinaw po sa atin mga kapatid. Lagi naman po yung binabanggit. Din pang-apat, ito po. Kasi yung mundo, yung mga taong taga-mundo, sinama ko po ito. Kasi ang ugali ng mga taga-mundo, yung halaga mo, nakabatay sa kung gaano ang perang meron ka sa bulsa mo, sa bangko mo. Yun ang halaga mo. Tama? Okay. Agree ba kayo, mga kapatid? Pag wala kang pera, ano yun, pastora? Wala kang kaibigan. Kahit kamag-anak mo, hindi ka nakilala, nunay. Kaya sabi dito, pang-apat, we know that our value is not based on the amount of money or wealth we have. Kapag hindi ka na taga-mundo, alam mo sa sarili mo na yung halaga mo hindi nakabatay sa dami ng pera, kayamanan na meron ka. Saan nakabatay? Sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya dito usapin dito yung marami kang pera, may naipon ka sa bangko, hindi yan. Kasi ang ugali ng tao, yung nature ng tao, kapag walang pera, wala ka ng halaga. Amen? Totoo, ito, realidad na nangyayari sa buhay ng tao. Real talk po tayo. Ito yung pinapakitang pag-uugali ng isang makamundong tao. Kapag walang pera yung kapwa niya, hindi siya importante. Di ba may sulat si James, yung tungkol sa pagtatangi, yung partiality. Kapag merong pupunta sa inyo, sa pagtitipon ninyo, tapos nakita ninyo maganda yung suot, tapos sasabihin nyo, dito ka maupo. Kasi paningin mo, naisip ni James yun, kasi yun ang ugali ng tao, merong partiality, merong tinatangi. Kapag merong papasok, maganda yung suot, talagang pangmayaman, sasabihin mo, dito ka maupo, talagang ando yun, very accommodated, tama nun? Very accommodated ka, special, welcome mo, dito ka maupo sa harapan, tabi kayo ni Bishop. Kung iano ko lang ha, dudugtungan ko na lang ng kung ano mga salita. Pero kapag merong papasok na luma yung damit, nakatsinilas, yung tipong na ano nyo, sabi, hindi mo papansinin. Kaya dito sa ushers, kung may mga ushers man tayo sa church, wag nating piliin yung babatiin natin. Iparamdam natin pantay-pantay. Kapag merong bisita na parang mahirap sa paningin natin, iparamdam natin na welcome sila. Kung gaano yung pagpaparamdam natin sa isang mayaman, iparamdam din natin doon sa isang mahirap. Kasi si James nag-warn sa spirit of partiality. Yung pagtatangi, hindi po yan ugali ng isang taong tagalangit. Pero yung ugali ng tagamundo, di ba? Ganun naman ang nature ng tao, tama? Hello? Ganun ang ugali ng tao, kaya binibreak ni Lord sa atin yon kasi hindi ka tagalupa. Tagalangit ka. Halimbawa yan, si Brother Richard. Foreigner. Foreigner, di ba? Hey brother, come here. Di ba? You sit with us. Come, join me. Dear here.
Amen? Pero pag ano, wala ka nang pakialam kung mayroong pumasok. Hindi po ganon yung ugali ng isang tagalangit. Amen? Hallelujah. So pang-apat, we know that our value is not based on the amount of money or wealth we have. Yung taga-mundo, nakadepende yung halaga mo sa dami ng pera, meron ka. Pero kapag tagalangit ka, wala yan, isang tabi yan. Ang importante sa atin kung ikaw ay may Kristong pinaglilingkuran. Kaya yung totoong kayamanan, hindi pera ng mundo. Si Lord, dapat yan. Amen. Agree po ba kayo mga kapatid? Yung totoong kayamanan ay si Kristo. Sabi nga, He is the darling of heaven. Kita nyo yun? Sa lahat, kaya nga po, maging langit, useless yan kung wala si Lord eh. Sa totoo lang. Yung langit, worthless kung wala si Lord. Aanin mo ang langit kung wala naman si Lord. Aanin mo ang langit kung wala yung presence ni Lord. Parang simbahan din yan. Aanin mo yung simbahan kung wala yung presence ni Lord. Kaya yung totoong yaman, mga kapatid, hindi nakabatay dito sa wealth, sa pera, sa kapal ng ating bulsa. Yung totoong yaman kung ikaw ay may Kristo sa puso. Imagine the creator of all things na sa'yo. Oh, ang may-ari ng lahat ng yaman na sa puso mo, edi ikaw na ang pinakamayaman sa lahat. Amen? Kaya nga pag tinatanong, are you blessed? Amen! Ang sagot. Kasi hindi ka nakatingin sa pera mo. Kasi kung nakatingin ka sa pera mo, oh, hindi ako blessed. Hello? Hindi yun ang kaisipan natin. Kapag tinanong ni Bishop ng mga pastor, ng mga kapatid, ng MC, are you blessed mga kapatid? Meron tayong confidence na magsabing, Amen! Bakit? Dahil sa akin si Kristo. The scripture says, ang sabi ng Bible, all the promises of God are Amen in Christ Jesus. Kaya kapag may Kristo ka, lahat ng pangako ng Diyos ay Amen yan para sa iyo. Amen yan. Kaya pag may nagtanong, kamusta? Ito, mahirap pa din. Kasi nakatingin ka sa laman ng pera mo. Kamusta sister? Ito, naghihikahos, ng daming problema, ang daming utang. Kasi nakatingin ka sa pera mo. Hindi ka nakatingin sa Lord na meron ka. Amen? Pero kapag nakatingin ka sa Lord, hindi mo alintana yung laman ng pera mo. Hindi alintana yun, itsipwera yun. Kasi ang importante sa'yo, meron kang Panginoon sa buhay. Higit pa siya sa yaman ng mundo. Imagine, ang may-ari ng lahat ng yaman sa mundo, nakaupo sa trono ng iyong puso. Mas mayaman ka pa kay Atong Ang. Alam niyo si Atong Ang ngayon, trending. Oo, nahuli na po? Wala pa yata, pinaghahanap po yata, Bishop, mayroon po siyang huli na. Ano po siya ngayon? Meron po siyang reward, 5 million. 10 na? Uy, maghanap na tayo. Baka yun na yung pag-asa. 10 million na kahapon. Isang araw na 5 million na. 10 million na. Higit pa tayo sa yaman ng mga taong ito, mga kapatid. Kay Lucio Tan, kay Atong Ang, kay Gokong Wave, kay Henry C. Alam niyo po, lahat ng itong mga taong mayayaman na ito, doon ko lang nakilala sa networking. Tinuturo kasi yan doon, Bishop, sa networking. Si Gokong Wave, Henry C., Lucio Tan. Kasi yan ang ini-endorso nila eh. Sila yung magiging modelo mo. O sa atin, sa Christianity, hindi sila yung modelo natin. Ang modelo natin si Jesus Christ. Amen? Siya yung model natin. And doon sa networking, na-experience ko po yun. Kaya ngayon, may nag-aalok sa akin, hindi ko talaga pinapatulan. Opo. Kasi alam nyo, hindi pa man ako pastor noon, pero alam nyo, may desire na akong mag-share. Ang sabi ko nga doon sa isang sister na umaatin dati doon kila Pastor Leo Bacolod, Sister Ina, nakakausap ko po yung nagtitinda ng siomay, at hindi po sila doon. Dati-rati, lalapit sa isang tao ang i-share ang gospel ni Lord Jesus Christ. Pero ngayon, iba na. Yung prospect niya. Sabi doon, prospect sa networking kasi ang ginamit, prospect. Lalapit ka sa isang tao, hindi na si Lord Jesus ang isi-share mo. Ang isi-share mo, yung networking na sinalihan niya. Iba na magiging takbo ng pangungusap mo. Iba na magiging motivation mo sa buhay. Bakit ka mag-share? Kaya dati na-experience ko po yun. Ang lagi nilang ipinaprant yung mga mayayaman na tao. Ang pinaprant, magagandang sasakyan, yung mga top-down na kotse. Pero ngayon, nabulgar yung front row. Hindi pala sa kanila yon. Di ba? Scam ang lahat.
Para lang maengganyo ka na sumali sa kanila. Kasi ang tao kasi nasisilaw sa pera. Nasisilaw sa yaman. Hoy, kapatid, di mo ba na-connect dun sa Matthew chapter 4? Ano yung inalok ni Lord, ng demonyo kay Lord? Yaman ng mundo. Ngayon naman, ganun pa rin. Isang sistema pa rin. Isang pamamaraan pa rin. Ang ginagawa ng demonyo, alukin ang mga believers ng yaman ng mundo. Ano yung pinafront? Kotse. Yung dating janitor, ngayon, bilyonaryo na. Para lang maakit ka. Ako naman, umuwi ako ng Bisaya, Bishop. Pumunta pa ako ng Almagro. Nagbabaka sakali na maibinta ko ang kaniyugan ni Mama. Si Mother, anong nangyari sa'yo? Umuwi ka lang dito para ganyan nag-isip mo. Pumunta ako ng Almagro, naglakbay ako puntang Kalbayog, sumakay ng bangka, pumunta ng Almagro. Kasi may balak na akong ibinta yung kayamanan ng ina ko. Para lang doon, isalpak doon sa networking, kailangan magkaroon ako ng four heads accounts para matibay na yung structure ng aking networking. Magkano din yun? 7 times 4. 28,000. Pero hindi ko kaya noon kasi nagugwardya pa ako. Magkano lang sahod ng gwardya noon? Kaya parang nabaliw-baliw na ako. Kaya ngayon, Bishop, kapag may lumalapit, ayoko talaga. Hindi dahil sinabi ni Bishop na wag sumali, dahil na-experience ko talaga yun. Mga kapatid, kaya hindi talaga. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So we know that our value is not based on the amount of money or wealth we had, no? How can we know that we are not of the world? Hindi na po yun yung basihan ng kahalagahan natin sa buhay. Yung kahalagahan, yung pagiging mahalaga natin, laging nakadepende yan, nakabase yan sa ginawa ni Lord sa buhay natin. Si Jesus namatay, napako, naghirap, kasi mahalaga ka. Di ba? Importante ka eh. Kaya kanina yung kanta, talagang nakilos ako doon sa chorus na yon, sa lyrics na yon. Di ba? You took our place, you took our full, and you took the nails that we can live forevermore. Ang very powerful na lyrics, mga kapatid. So we know that our value is not based on the amount of money or wealth. Then, ang sabi sa tema natin, in the world, but not of the world. Nasa sanlibutan. Nasaan ka ngayon? Nasaan tayo ngayon? Nasa mundo. Alam mo ba ang purpose kung bakit ka nandito? Ayan, ang dapat nating pag-usapan. Minsan nagpipray tayo, naghihintay tayo ng rapture. Hindi po masamang maghintay ng rapture, ha? Hindi masama kasi doon tayo pupunta at desire natin yon. Pero alamin mo, kapatid, bakit kaya hindi ka pa rin kinukuha ni Lord? Anong purpose? Bakit nandito ka pa sa mundo? Umupo lang ba para maghintay sa rapture? Yan ang pag-aaralan po natin. Why we are in the world? Bakit nandito tayo sa mundo? Number 1 na dahilan ng Panginoon. Matthew 28 verse 19 to 20, then John 17 verse 18. We are sent into the world to represent Jesus Christ in this world. Ang sabi ng tema, you are in the world. Nandito ka sa mundo. At nasaan tayo? Ang sagot nyo, nasa mundo tayo. Anong layunin, kapatid? Anong dahilan? Bakit ka nandito? Uupo lang ba para maghintay sa pagbabalik ni Lord? Wala ka bang gagawin? Ang sabi ng 28 verse 18 verse 19, sinugo ka para ipresenta si Lord Jesus dito sa mundo. Din sa sulat ni Apostle Paul, Corinthians chapter 5, ang sabi doon, we are the ambassadors of Jesus Christ. Kaya kahit nandito pa tayo sa mundo, hindi pa dumarating yung rapture o hindi pa dumating yung paglisan natin dito sa lupa, meron kang purpose. I-present mo si Lord sa buhay mo. Paano ka ba mamuhay? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay? Yan ba ay nagre-represent na si Lord, yung Panginoon ng iyong buhay? Alam niyo po, sa pagdi-declare that Jesus is Lord, doon kasi nag-umpisa, okay? Sa Romans chapter 10 verse 9. Kapag dinideklara mo si Lord bilang Panginoon ng iyong buhay, di ba? At nanampalataya ka ng iyong buong puso, maliligtas ka. Yung confession and declaration. Okay, and believing in your heart, yun yung salvation.
Then, hindi po nagtatapos yun kasi alam natin, kapag totoo kang nananampalataya na si Kristo ang Panginoon yon, maapektuhan niyan yung ginagawa mo. Kasi connection doon sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon maliligtas, kundi yaong lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. Kaya magkasama yung confession and declaration that Jesus is Lord, kalakip yung buhay mo. Pinapakita mo bang Panginoon si Lord sa buhay mo? Amen? Kasi pag sinabing Jesus is Lord, kasi ibang term ng Lord, Master. Tama? Master. Ibig sabihin, siya ang sinusunod mo. Okay? So why we are in the world? We are sent into the world to represent Jesus. Kaya may aral din ang lingkod ng Panginoon. Marami po akong natutunan. May aral din ang lingkod ng Panginoon na yung salita ay nagkatawang tao. Si Lord yun, pero ngayon, nasa atin na. Si Lord dumating, nagkatawang tao. Pero sa atin, ibinigay din ang salita sa atin para yung salita na yun magkatawang tao. Paano? Para maipakita mo yung word sa buhay mo. Paano ka mamuhay? Yun po yun ang ibig sabihin, mga kapatid. So why we are in the world? We are sent into the world to represent. Akala natin, pastor lang ang may trabaho nito? Sino ngayon niwala na mga pastor lang ang sinugo para maipresenta si Lord? Taas po yung kamay. Na yung pastor lang yung may karapatan para maipresenta si Lord sa lahat ng tao? Hindi po. To all believers. Sa lahat ng may pahid ng Espiritu Santo. Kaya saan ka man naroon, nape-present mo si Lord. Na ipapakita mo ang Panginoon sa buhay mo. Kasi ikaw yung representation ni Lord. Si Lord Jesus, He is the exact, kaya nga sa Hebreo, di ba? He is the brightness of His glory, tumutukoy sa Ama. Jesus is the brightness of His glory. Si Lord Jesus, siya yung brightness ng Ama. Meron pang ibang term, He is the exact image of God. He is the visible God. Dito, sabi nun? He is the visible God. Kasi yung Ama, invisible God eh. Siya yung visible God. Si Lord nabuhay dito para irepresenta ang kanyang Ama. Ngayon naman, nabuhay tayo dito sa lupa at pinagkaluuban ng Espiritu para irepresenta si Jesus Christ sa buhay natin. Kaya pupunta tayo sa mga kaibigan natin, napipresenta natin si Lord. Sa pamilya natin, napipresenta natin si Lord. Sa buhay natin, sa pananalita, sa anumang gagawin natin, napipresenta natin si Lord. Kaya yung word na sinugo kayo para irepresenta si Lord, hindi lang yan trabaho ng pastor. Usually po kasi, yung specific na trabaho ng pastor, mga ngaral, alagaan yung mga tupa, i-guide yung mga tupa. Amen? Pero bawat isa po sa atin, mayroong mandato, mga kapatid. Kailangan ipakita mo yung buhay ni Lord sa buhay mo. Ipakita mo na mayroon ka ng bagong buhay na galing sa Diyos. Anong buhay na yon? Yung buhay ni Kristo. Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi na akong nabubuhay eh. Sino na? Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pinipresent niya si Lord sa life niya. The old has gone. Behold. Diba? Behold, all things are become new. Si Lord na po yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So why we are in the world? We are sent into the world to represent Jesus Christ. Then Matthew chapter 5, verse 13 to 14. Ang sabi dito, we are to be salt and light in the world. Saan? Saan tayo magliliwanag? Sa mundo. Hindi sinabing dito, we are the salt and light in heaven. Ang sabi dito, we are salt and light in the world. Kaya sabi sa tema, you are in the world. Bakit ka nandito sa mundo? Para pakisamahan yung mga makamundong gawain? Para gawin yung mga ginagawa nila na hindi naman nakakapagbigay kapurihan sa Panginoon? No. Ang sabi dito, we are to be salt and light in the world. Kaya kung bakit hindi pa tayo kinukuha na ilinda ni Lord, nakakala na natin kapag may sakit, Lord, kukunin mo na yata ako. Nagkaroon ng matinding karamdaman, Lord, kukunin mo na yata ako, Panginoon. Kaya minsan, tumatagal yung buhay
Kasi meron pang layunin ang Lord sa buhay mo. Kailangan mo munang i-representa si Lord. Kumbaga, hindi pa tapos ang mission mo sa buhay. Meron pang pinapagawa. Kailangan lang alamin mo yon. Kailangan alamin natin, Lord, bakit pa ako nandito sa lupa? Bakit di mo pa ako kinukuha? Kasi meron pang pinapagawa ang Panginoon sa'yo. Bata man, matanda, merong pinapagawa ang Lord sa atin. Hello? Amen? Kailangan ma-discover natin yun. Ano ba yung pinapagawa mo? According to the Bible, kailangan palang i-represent ako si Lord sa buhay ko. Kailangan palang maipakita ko yung buhay ni Kristo sa buhay ko. Kasi sabi niya, you are in the world. Bawat isa sa atin, sabi nga, hindi ka aksidente. Walang aksidente dito na isinilang. Lahat tayo may dahilan. Kaya nga, even si Apostle Paul o si Jeremiah, kinot nila yon mula pa lang sa sinapupunan ng kanilang ina. Tinawag na sila ng Diyos. Nalaman nila, meron pala silang purpose. Meron palang layunin kung bakit ipinanganak at isinilang sila dito sa lupa. Kailangan alamin natin yon. Bakit sa katandaan ko na ito, ilang taon na ako, 60 plus na ako, 70 plus na ako, pero hindi mo pa na ako kinukuha, Lord? Kailangan alamin mo, anong layunin? Baka naman sa katandaan mo, iba pa ang ginagawa mo. Matanda ka na nga, nandoon ka pa rin sa mundo. At ayaw ni Lord na isang araw, bago ka malagutan ng hininga, hindi ka niya makakasama. Kaya ngayon palang binibigyan ka na ng chance para baguhin ang takbo ng buhay mo. Para kung dumating man ang appointed time na umalis ka dito sa mundo, ay yung kaluluwa mo makasama ni Lord ng pangwalang hanggan. Sige, mamatay ka ngayon na hindi ka prepared. Saan pupuntang soul mo? Amen? Kaya kung bakit, Lord, bakit? Kaya hindi yung totoo, yung matandang, yung masama, matagal mamatay. Bakit ganun? Tama ba yung pagkasabi ko? Yung masamang damo, matagal mamatay. Siguro totoo yun, pero binibigyan kasi ng grace ni Lord yung tao. Gusto niyang magbalik loob, magsisi sa Panginoon, kaya binibigyan niya ng chance na makakilala pa. Ayaw ng Diyos na mamatay ka na dala-dala yung kasalanan mo kasi papunta talaga yon sa kapahamakan. Tama po? Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na kung sakali man na dumating yung appointed time na mawala na tayo dito sa lupa, alam natin na makasama natin si Lord ng pangwalang hanggan. Kaya sa katandaan ninyo o natin, tiyakin natin ngayon, Lord, bakit di mo pa ako kinukuha? Kasi yung iba gusto nang kunin, gusto nang magpakuha sa Panginoon. Kaya kita nyo, meron kaming pinagpipray, matagal mamatay. Nag-bedridden na, ayaw pa rin mamatay. Opo, bedridden na, hirap na sa buhay, ayaw pa rin mamatay. Bakit? Gusto ni Lord masave yung kaluluwa. May layunin pa, may purpose pa. Kaya nung lumapit na kami, nag-pray, kaya merong aral si Bishop, yung pinunta natin sa Bigan, Bishop. Sino yon? Renato. Merong yung anointed oil. Nalala ko po, Bishop. Yung anointed oil para sa kamatayan, yung dinala ni Mary Magdalene. Yung oil na yon para sa burial ni Lord Jesus. Kaya pala, every time na merong pastor na nagpipray doon sa bedridden, namamatay. Di ba? Pinag-pray mo pero namatay. Sa paningin ng taong, delikado tong pastor na ito kasi wag nyo na patawagin si Bishop, ha? Kasi yung last na kamag-anak ko, bakit namatay yung pinag-pray niya? Nasisi pa yung pastor. Hindi nila alam na pinagpahinga na ni Lord. Sa katandaan, pinagpahinga na ni Lord. Kasi nung buhay pa, hirap na hirap yung katawan, hirap na hirap din yung mga mahal sa buhay na alagaan. Ayaw naman nating maghirap tayo, di ba? Napanood ko yung sa Facebook, yung isang Ilocano, na yung tatay niya, kailangan tulungan para tayuan, pero nainis yung anak, sinapul dito, ginanon, nag-trending kaya yun. Hindi ko lang alam kung napanood nyo yun. Sinapul, ganoon, sobrang inis niya, lagi na lang pagpapaalaga. Sinapak niya talaga. Nag-trending po yun, mga kapatid, Ilocano. Kaya nakita ni Lord na kung bakit matagal mamatay dahil gusto ng Lord, makakilala muna sa Panginoon, tanggapin niya. Na kapag tinanggap niya na si Lord, doon pa lang magkakaroon ng kapahingahan.
Kaya meron ding aral si Apostle Paul, ibigay yung katawan kay Satanas para ang kaluluwa maligtas. Kasi ang importante doon yung soul. Kasi yung soul, yun yung eternal. Walang kamatayan yun. Yung itong katawan, pag namatay, okay lang, kahit saan mo dalhin eh. Kahit dalhin mo sementeryo, o kaya itapon mo na lang sa dagat, wala na, okay na yun eh. Pero yung kaluluwa kasi, yun yung importante. Dalawa lang ang pupuntahan ng kaluluwa, tama? Impyerno o langit, yun ang importante, kaya kailangan niya makarinig ng gospel. Halimbawa, nag-bedridden na, kailangan puntahan ng isang taong lingkod ng Panginoon. Pangaralan, i-share ang gospel ngayon kapag tinanggap niya. Di mo alam, namatay na. O ibig sabihin, nakapagpahinga na yung kaluluwa niya. May assurance na mapunta sa langit. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. We are to be pangalawa, we are to be salt and light in the world. And then, pangatlo, sa why we are in the world, kung anong dahilan, kung bakit tayo nandito sa lupa. James chapter 1, verse 27. Then chapter 2, verse 14 to 17. We are to live out our faith in practical ways, sabi dito. Kung bakit nandito tayo sa lupa, ipakita natin yung totoo nating pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi ni James, yung totoong pananampalataya, ipinapakita sa gawa. Kaya kung nandito tayo sa lupa, hinihintay ng Diyos yan, at hinihintay ng mga tao, na maipakita natin yung totoo nating pananampalataya sa Diyos. Na kung tayo ba ay may totoong relasyon, alam niyo po, yung relihiyon, pwede rin silang mag-claim na meron silang pananampalataya sa Panginoon. Pero tingnan niyo ang buhay, hindi genuine faith. Kasi taliwas sa kanilang ginagawa, ang binibigkas ng kanilang labi, meron akong kilalang Diyos, meron akong relihiyon. Pero tingnan niyo yung buhay, sugarol, chismosa, libakira. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi yan yung sinasabi ni James, genuine faith. Kasi yung genuine faith, nakabatay doon sa pananampalataya mo at nakikita sa pamumuhay mo. Kaya yung dahilan kung bakit ka nandito sa mundo, we are to live out. Ipakita, i-express mo yan. We are to live out our faith in practical ways. James chapter 1 verse 27. Aanin mong sabihin mong, parang ganito yan ba? Meron kang paniniwalang may Diyos, pero yung buhay mo naman, nagpapakitang walang Diyos. Tama? Parang sa isipan mo lang ba? May Diyos ako. Pero tingnan mo yung buhay, lasinggero, iba ang ginagawa. Paano mo mapapakitang meron kang Diyos na pinaglilingkuran? Din kapag may problema, tuliro ka na. Paano mo masabing meron kang Diyos? Kaya sabi dito, ipakita mo sa buhay mo. Faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kailangan magkasama yon. Meron kang pananampalataya at kalakip yung gawa mo. Kaya nga kahit sabihin natin, I am born again. Sige, born again ka, pero anong gawa mo? Di ba? Hello, amen. Sabi doon sa MC kanina, Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay mas matalas pa sa alinmang tabak sa magkabilang may talim. Di ba? Amen? Na binabago ang tao. Kaya sabi dito, kung bakit tayo nandito sa mundo mga kapatid, we are to live out. Ipakita natin, i-express natin yung totoo nating pananampalataya sa Diyos. Yun po yun mga kapatid. Hallelujah. So sa atin po, dahil ito po ang mensahe natin ngayong umaga, na tayo ay nandito sa mundo, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Kailangan po natin examine our life, di ba? Examine our life. Examine your life. Are you living in the world? Are you living in the world but not of the world? Nandito ka sa mundo. Kamusta ang buhay natin? Kamusta ang buhay mo? Pinapakita ba niya na hindi ka na talaga taga-sanlibutan, kundi taga-langit? Tayo po ang nakakaalam nun. Ikaw at ako. Yung mensahe na ito para magkaroon tayo ng evaluation sa sarili. I believe na bawat mensahe na inihanda ng mga pastor, para yung mga nakarinig magkaroon ng evaluation sa sarili. Para makita yung sarili. Lord, naka-align ba yung buhay ko sa katwiran mo? Amen? Kasi bawat mensahe po yan po ay preparation o alignment para yung buhay, pamumuhay natin naka-align sa kalooban ng ating Diyos. Then ask God to help you live a life. Alam natin that we can do nothing without Him. Di natin kaya kung wala ang Panginoon. Kaya nga po nagpapakumbaba tayo. Lord, tulungan mo kasi hindi ko kaya ito.
Panginoon, may kahinaan ako, Lord. At Lord, itong napakinggan kong salita, gusto kong maisagawa. Tulungan mo ako, Panginoon, na maisagawa. Kasi po yung empowerment galing sa Holy Spirit. Without the empowerment of God, wala tayong magagawa sa totoo lang. Amen? Kaya kahit gustuin man natin, pero without the guidance and leadership and empowerment of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Kaya sabi dito, ask God to help you live a life na maigawa natin kung ano man yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Conclusion ko po, mga kapatid, Jesus has overcome the world. Napagtagumpayan na ng ating captain of our salvation. Napagtagumpayan na po ang lahat ng kinaharap ni Lord nung nandito pa siya sa lupa. Maging kamatayan sa krus. Imagine, yun yung pinakamatindi, yung kamatayan sa krus at yung kapangyarihan ng demonyo na may kapangyarihan sa kamatayan na igupo niya. Ibig sabihin, napagtagumpayan na ni Lord. So sa atin naman, we can live victorious in the world because we are not of the world. Even siya na hindi taga-sanlibutan. Kaya magtatagumpay rin tayo because of Jesus Christ na ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Remember, we are in the world, but not of this world. Pansamantala lang tayo dito. Purihin po ang Panginoon. Bigay ko na po kay Bishop.